Yan. Ang susunod na upo, lalaki pa rin, pero I guess, I guess, House of Wood. So, lalaki pa rin, Jovi. actually, kung I'm very proud to say it, pero I'm proud to say it, kung magkamali ako, wala akong magagawa. Pero, I heard the name of someone from the sige, Marcos. Oh! Wow. Well, Yun lang naman ang ano mo naman. Oo. Sa akin is my opinion, no? My Yes, opinion. yes. Pero kung ang tandem nila, babayan siya, at kung sino ang naupo, ang kanilang decision kung sino si Vice at sino ang President, well, pareho naman silang mag-aano. Pero kung si Marcos ang tatakbo, Mas may ayun chance. siya para pulihin. Oo. That would be a change for the Philippines, a better change. A few moments later. Yung mga kalembang nyo, kakalembangin ko yan, ha? Abangan nyo yung susunod na challenge ko. Totoo ba na sa kabila ng nagawa ng panawagang mayaman challenge para sa taong bayan, marami ang galit sa nagpasimuno nito? Sa pagpasok ng taong 2020, naagis na ng mamamayan ang isang nakahawang sakit na kumalat sa buong nasyon, kumitil sa marami at nagpabagsak ng ekonomiya. Hanggang ngayon, halos kalagitnaan na ng taon ay nagdudulot pa rin ng malawakang kahirapan sa buong Pilipinas. Gayunpaman, ang pag-asa ng mga mamamayan ay muling nabuhay kahit na marami ang natigil sa trabaho at nawala ng pagkakakitaan. Ang panawagan sa mga may kaya sa buhay na pasimuno ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Umaasa ang marami na sa kanyang gawain ay susuportahan ito at tatangkilikin ng buong bansa.
good men out there, I want you to listen with this message. I said, we are fighting evil. Okay? And for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Okay? Courage is not having the strength to go on, but it will go on if we don't have strength. Share this video and subscribe. Please, pakikalat po ito, pakishare po. Kung si Marcos ang tatakbo, Mas may ay chance. hindi ko siya para purihin. Oo. That would be a change for the Philippines, a better change.